Maligayang pakikinig sa programa ng Repa Studio. Magandang tanghali mga karepa. Repa Kent, nagbabalik. Kasama ang ating repa na si Repa Zaina. Kung saan dito siya ay maghahayag ng kwento ng bituin, kwento ng pag-ibig. Without a thought, you'd be mine. Would you mind if I took your Kung saan malalaman natin ang pag-ibig ng isang dalaga at ng isang prinsipe. Dito lamang yan sa Barangay Repa Studio. Ang istoryang ito ay hatid sa inyo ng Repa Studio sa Barangay Repa Studio 90.71. Ito natin tatalakayin natin ng kwento ni Kaguya Hime, ang diwata o prinsesa na nanggaling sa buwan at ibinagsak sa kalupaan upang bigyan ng kanyang gawain. Dito sa ating prinsesa ay may nakapulot sa kanyang isang matandang puno o tagaputol ng puno saan siya inalagaan ng matagal. Isang araw, mayroong sanggol na ipinanganak mula sa isang tangkay ng kawayan. Siya ay si Kaguya Hime, isang magandang prinsesa mula sa buwan. Isang matandang kahoy na tagapagtanggol ang nakakita sa kanya at dinala siya sa kanyang tahanan. Sino naman kaya ang nag-iwan ng sanggol rito? Tila nauusap ang kanyang maliit at mapungay na mata. Kawawa ka naman. Hayaan mo't simula ngayon, tahanan mo na rin ito. Lumaki si Kaguya Hime at naging napakaganda, kaya't maraming mga prinsipe ang naghangad na makuha kanyang puso. Binibining Kaguya Hime, ito na ang ikatlong punta ko sa inyong tahanan. Di mo nang ba paunlakan ang aking panliligaw sa iyo? Ilang beses ko pa bang ulitin? Hindi ko maaaring tanggapin ang inyong pag-ibig. Isa pa'y, hindi rin naman kayo ang tipo ko. Kung kaya ako sa inyo, hindi ko nalang sasayangin ang oras ko sa taong hindi naman ako gusto. Nandito naman ako, nasa harapan mo. Pero tila't may nahanap ka pang mas malayo, na wala ka namang kasiguraduhan kung maaabot mo. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Sa kabila ng kanyang mga tagahanga, siya ay nagpasya na hindi magpakasal at patuloy na naghintay sa tamang pagkakataon. Ayaw ni Kaguya Hime ang pagtanggap na maliligaw sapagkat siya ay may lihim. Siya ay isang prinsesa mula sa buwan at may tungkulin na bumalik sa kanyang orihinal na tahanan. Matandang kahoy, kung sakali man po ako'y lumisan, hahanapin niyo po ba ako? Aba iha, saan ka ba pupunta? Isa lang po itong katanungan. Aba, kung sakali ika'y aalis, huwag mo na lang sana akong kalimutan at ang maitinuro ko sa iyo. Tandaan mo, matanda na ako iha. Alam mo iyan. Tandaan mo na lang na kung sakali ika'y lumisan, wala ka dapat pagsisihang maiiwanan. Isang araw, habang nasa hardin ang matandang kahoy at ang prinsesa, may biglang nagpakita na isang binata. Aba iha, rito ka muna at kakausapin ko muna ang bata na iyon. Maaari po ba akong sumama sa inyo? Oo, sige. Tara na. At sa paglapit ni Kaguya Hime, nagtama ang mata nila ng binata. Agad na umiwas ng tingin ang prinsesa at ibinaling sa ibang direksyon. Iho, napadpad ka ata rito. Anong iyong pangalan? Si Taro, nais ko pong maranasan ng buhay rito kahit sinadya ko kung pumunta rito. Ganun ba? Sana'y magustuhan mo rito. Siya nga pala, ito si Kaguya Hime. Ikinagagalak kong makilala ka, binibining Kaguya Hime. O siya, mauuna na po ako. Riyan lang ho ako sa malapit.
Magkakakitaan pa ho tayo. At sa paglapit ni Kaguya Hime, nagtama ang mata nila ng binata. Agad na umiwas ng tingin ang prinsesa at ibinaling sa ibang direksyon. Kinagabihan, napagpasyahan ni Kaguya Hime na magpahangin muna sa labas. Makaupo nga muna rito. Gaganda talagang pagmasdan ng buwan. Ngunit mas maganda ka, Binibini. Ay palaka, Naku, patawad ko, nagulat kita. bakit ba kasi bigla-bigla ka nalang nasulpot? Umupo na rin si Taro sa tabi ni Kaguya Hime. Hindi ka ba natatakot at madilim na ang kapaligiran? Ay lumabas ka pa rin? Hindi ba't dapat sila ang matakot sa akin? Nariyan naman ng buwan upang bantayan ako. Lagi nga itong nakasunod sa akin eh. Kaganda ng buwan ngayon. Tila may pinapahiwatig ito sa mga tao pinagmamasdan nito. Alam mo ba ang gabi ang pinakapaborito kong oras? Bakit naman? Ang buwan na yan ay laging nasa tabi ko. Sa gabi tuwing ako'y malungkot, isang tingin ko lang dito ay napapangiti agad ako. Para bang pinagagaan nito ang pakalooban ko. Ha? E di kapag umaga ay nariyan din ng araw na nasa tabi. Bini, sila ay magkaiba. Ang araw ay nagbibigay ng init at tila ito'y nakadadagdag sa aking problema. Isa pat, sa umaga ay maraming tao sa paligid. Hindi gaya ng gabi na tahimik ang paligid. At ang malamig na hangin ay tila niyayakap ka't sumasang-ayon sa iyong emosyon. Halina't ihahatid na kita sa inyo. Sige, tara na. Hinatid ni Taro si Kaguya Hime hanggang sa tarangkahan ng kanilang tahanan. Narito na tayo, Binibini. Magkita na lamang tayo muli bukas. Salamat nga pala sa iyong oras. O siya, mauna na ako. Paalam. Maraming salamat sa paghatid. Kita na lang muli tayo. Habang papasok si Kaguya Hime, namumula pa ang kanyang mga pisngit, hindi mapigilan ang mga ngiti. Iha, saan ka ba galing? At bakit ganyan ay tsura mo? Ika'y sayang-saya at hindi malamang ang dahilan. Wala po. Nagpahangin lang muna po ako riyan sa malapit. Mauna na po pala akong matulog. Marahil ang hangin ay nakatulong sa akin upang ako'y antukin. Bago matulog si Kaguya Hime, napagtanto niyang si Taro ay matalino at may magandang puso. Paano kung magmahal ka ng isang taong bawal mahalin? Tatanggapin mo ba siya na mawala para hindi ka magkasala? O handa kang magkasala, wag lamang siyang mawala? Katanungang bumabagabag sa iyo gabi-gabi? Pag-usapan natin yan sa What If Talk sa Repa Studio dito sa Barangay Repa Studio 90.71. Binibini, ikay gumising. Sino ka? Paano ka nakapasok sa aking silid? Huwag kang maingay, Binibini. Isa akong mensahera na nagmula sa buwan. Alam mo bang kay tagal na kitang hinanap? Buwan? Binibini, nakalimutan mo na ba ang iyong tunay na katauhan? Hindi ba't ikay ay prinsesa na nagmula sa buwan at naiwan ka rito noong sanggol ka pa lamang? Prinsesa, gumising ka't at alalahanin ang lahat ng mga bagay na iyon. Baka ako'y maparotsahan dahil sa iyo. Huwag kang maingay at sumigaw. Patawad, Binibini. Alam ko ang lahat ng bagay na iyan. Ngunit, ano ang iyong pakay? Prinsesa, narito ako upang ihatid sa iyo ang mensahe na nagmula sa buwan na kailangan mo nang bumalik sa iyong orihinal na tahanan. Kailangan kong bumalik? Hindi ba't dito na ang aking tirahan? Ako'y nakita lamang sa tangkay ng kawayan. Ako'y kanilang inabandona. Prinsesa, mali ang iyong naiisip. Hindi ka nila inabandona. Sadyang bigla ka lang na lamang nawala, kaya ikay narito. Kaya nga kita hinanap dahil nais ka na muling makapiling ng iyong pamilya. Alam kong nais mo na rin silang makita, ngunit ano ang pumipigil sa iyo? Tama ka. Nais ko rin silang makita. Ngunit napamahal na ako dito. Narito yung nagpalaki sa akin, ang nagturo sa akin. Nandito rin ang aking sinisinta. Ayokong iwan sila rito. Nako, prinsesa, patawad.
Ngunit kailangan mo talagang bumalik sa ating pinanggagalingan. Pero kung ako sa iyo, mas nanaisin kong sabihin sa kanila ang totoo at magpaalam sa kanila. Magpasalamat ka rin dahil sa kasiyahan na kanilang ibinigay sa iyo. Prinsesa, mauna na ako. Sunduin na lamang kita bukas ng kahating gabi. Labis na lungkot ang naramdaman ni Kaguya Hime dahil sa kanyang nalaman. Kinabukasan ng hapon, agad siyang nakipagkita kay Taro sa isang malawak na hardin. Ginoo, kung sakali mang ako'y lumisan, handa mo bang hanapin ako? Kahit saan ka magpunta, Binibini, handa akong hanapin ka. Bakit mo nga pala natanong ang ganyantong bagay? Nais ko lamang siguraduhin kung totoo ba ang iyong pagmamahal para sa akin. Huwag ka mag-alala sapagkat hindi lamang ito biro-biro. Handa akong gawin ang lahat ng bagay para sa iyo, Binibini. Pinapangako ko na hindi kita iiwan. Sana ikaw rin. Hindi ako iwan. Kay daling sabihin, ngunit kay hirap gawin. May mga bagay talaga tayong hindi maipipilit dahil nakalaan na talaga sa ating mangyari ang isang bagay. Taro, aking sinta, kung sakali mong mawala ako, tumingin ka lamang sa langit at ngumiti. Sa ganoong paraan ay ang iyong mga ngiti ay makararating sa akin. Tandaan mong mahal na mahal kita. Gagawin ko yun, aking sinta. Ngunit alam ko namang hindi ka lilisan. Kaya't makikita mo pa rin ang aking magagandang ngiti ng harap-harapan. Tandaan mo, Binibini, na kahit tumutol man ang tadhana, kahit paglayuin man tayo ng mundo, patuloy pa rin kitang mamahalin. Mahal na mahal din kita. Ngiti lamang ang naibigay ni Kaguya Hime kay Taro. Ngunit, sa kanyang kalooban, tila isang babasagin ng kanyang puso na unti-unting nababasag. Pagdating ng hating gabi, ang oras kung kailan na siya lilisan ay sumulpot na ang mensahera. Labis na kalungkutan ang kanyang naramdaman sapagkat hindi siya nakapagpaalam ng maayos kay Taro. Sa kanyang pag-alis, nag-iwan siya ng mga bituin sa kalangitan bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Ilang linggo na ang lumipas at nalungkot si Taro sa kadahilan ng hindi niya nakikita muli si Kaguya Hime. Araw-araw siyang pumupunta sa tahanan nila at tinatanong sa matandang kahoy kung saan ito nagtungo, ngunit hindi rin ito alam kung nasa napaparoon si Kaguya Hime. Ilang araw na ring hinanap ni Taro ang prinsesa sa iba't ibang lugar, ngunit ang lahat na iyon ay kabiguan na ang kanyang nakukuha. Gayunpamay, hindi pa rin siya humihinto sa paghahanap. Kasalukuyan ngayong dapit hapon at naisipan niya munang magpahinga. Sa kanyang pagtulog, napaniginipan niya ang prinsesa. Ginoo, naririnig mo ba ako? Sana'y nakikita at naririnig mo ako ng maayos. Ginoo, nais kong humingi sa iyo ng tawad dahil sa biglaan kong paglisan. Hindi mo na ako kailangang hanapin. Nariyan lang ako sa tabi mo. Kailangan kong bumalik sa aking orihinal na tahanan. Ang buwan. Iisa akong prinsesa na nagmula sa buwan. Patawad dahil ngayon ko lang ito nasabi sa iyo. Ginoo, huwag kang mag-alala. May iniwan ako sa langit para sa iyo. Pumunta ka sa ating tagpuan at tumingin sa langit. Huwag mong kalimutang ibigay sa akin ang iyong matatamis na ngiti. Aasahan ko ang iyong pagpunta. Sa susunod na lang, muli ng ating pagkikita. Nagising si Taro dahil sa panaginip na iyon. Sa tingin niya, hindi lang iyon isang panaginip. Tila gumawa si Kaguya Hime ng paraan upang makapasok sa kanyang panaginip. Madilim na ang paligid, senyalis na gabi na. Wala na siyang sinayang na oras at pumunta na siya sa kanilang tagpuan. Tumingin siya sa langit at ngumiti. Sabi nila, ang paghuhugas daw ay mahihaling tulad mo sa pag-ibig. Dahil sa unang patak, bakit ka umiyak? At sa unang bula, bakit siya naglaho bigla? At pag iyong sinabon, bakit ang bilis niyang makamove on? At pagdating sa banlaw, bakit ang bilis niyang bumitaw? At pagkatapos ng hugas, bakit hindi ikaw ang kanyang wakas? Ang radyong ito ay sinusuportahan ng Sabon ni Nanay,
ni John Machu Arevalo. Ang sabon na ito ay hindi tinipid. Hindi tulad ng iyong dating kasintahan na tinipid ka sa kanyang pagmamahal. Ang pagtingin sa kalangitan ng gabi ay tila tumitingin na rin ako sa kanya. At ngayon, maging masaya man siya na wala na ako. Kahit hindi na niya ako nakakausap, kahit tila pinahiram lang siya sa akin, ay hihintayin ko pa rin siya. Kahit walang kasiguraduhan kung babalik pa siya, ano man ang sabihin at gawin ng iba, kaya ko pa rin ituloy na mahalin siya, kahit na siya'y malayo na. Kaguya aking sinta, nariyan ka't nandito ako. Kung naririnig mo man ako, nais ko lang na malaman mo na ang pag-iibigan natin ay hinding-hindi matatapos. Hayaan mong ikay maging ilaw ko ngayon na nagbibigay sa akin ng liwanag sa madilim kong gabi. At mula noon, ay ang mga bituin ay naging alaala ng kanilang pagmamahalan at sa tuwing may makita sa mga bituin, naaalala nila ang kanilang kwento. Nagbabalik sa kwentong ating natunghayan mga karepa. Ramdam natin ang tibay ng pagmamahalan ng ating dalawang tauhan, si Kaguya Hime at si Taro. Ngunit nagkaroon sila ng problema at lumisan ng ating prinsesa. Ngunit sobrang tibay ng pagmamahalan ng ating dalawa. Lahat ginawa ni Taro para lamang sa kanyang prinsesa. Kayo mga karepa, ano magagawa mo sa pag-ibig? Kaya mo bang hintayin ang taong malabo nang dumating? O bibitaw ka na lamang sa taong malabong mapasayo? Mga karepa, sobrang ganda ng ating kwentong natunghayan. Kaya ito, Repa Kent, nagpapaalalang, ang pag-ibig ay sagrado nga naman. Minsan mahirap, minsan madali, minsan totoo, minsan peke. Karamihan sa pag-ibig ngayon mga karepa ay hindi natin maintindihan. Dahil hindi natin alam kung anong hinahanap natin at kung sino ang para sa atin. Kayo mga karepa, ano nga bang magagawa mo para sa pag-ibig?